Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako mga kaibigan. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Kaya simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang ipa-lie detector test na yan. Ito ang sigaw ng taong bayan at taga-suporta ng pamilyang Duterte. Matapos idawit ng isang testigo, si former President Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa isyong kinakaharap ngayon ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa nangyaring pagdinig, mga bagong testigo ang iprinisinta ni Senator Risa Hontiveros sa Senado para magpatotoo di umano sa ginawang pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy sa ilan nitong miyembro sa Kingdom of Jesus Christ. Ayon pa sa isang testigo na iprinisinta ni Senator Risa Hontiveros, pag dumating si Pastor Apollo Kibuloy sa Glory Mountain, sakay ng chopper, may dala daw itong malaking bag na ang laman ay iba't ibang uri ng baril at nilalatag daw ito sa tent na katabi ng mansyon ni Pastor Apollo Kibuloy. Tahasan pa nitong sinabi na minsan daong pumupunta roon si former President Rodrigo Duterte at nooy Davao City Mayor na si Vice President Sara Duterte. At kapag umalis na ang mag-ama sa Glory Mountain, ay dala daw nila ang mga bag na siyang nilalagyan ng samut-saring uri ng baril. Ito ang salaysay ng witness na pinangalanan ni Senator Risa Hontiveros na si Rene. Ayon pa sa senadora, sapat na daw ito na basihan para ipaaresto si Pastor Apollo Kibuloy. Ngunit marami sa ating mga kababayan ang tila nagdududa sa mga testigong ipresenta ni Senator Risa Hontiveros dahil halata di umanong pilit na idinadawit ng testigo ang dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte sa isyong kinakaharap ni Pastor Apollo Kibuloy. Dahil kung ating matatandaan noon, tila nawala na ng kredibilidad si Senator Risa Hontiveros dahil sa pagkuha ng mga testigo noon sa hearing ng Parmaling na umano'y binayaran at pinilit ang mga testigo para magsalita. Kaya panawagan tuloy ng taong bayan, ipa-lie detector test na yan. Katulad ng ginagawa umano ni Senator Raffy Tulfo sa mga nagdaang pagdinig sa Senado para mapatunayan sa publiko kung nagsasabi ng totoo ang testigo. At ayon pa nga sa ilang mga kritiko, ang sinimulang investigasyon ni Senator Risa Hontiveros, ang totoong punteriya di umano ay ang mga Duterte dahil sa tila kabiguan itong mapatunayan noon na sangkot ang dating Pangulong Duterte sa di umano'y anomalya sa Parmaling. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kunwaring tanong-tanong pa itong senador na ito. Samantalang siya rin naman na nagtuturo sa mga sasabihin ng mga resource person nila. Nakakatawa kayo madam, dapat ikulong ang mga resource person na gumagawa lang ng istorya. Mas mabuti para sigurado, ipa-lie detector test na yan. Katulad ng ginagawa ni Senator Raffy Tulfo sa nagdaang mga hearing. Hindi man siguradong 100%, ngunit maaring basihan yan kung nagsasabi ng totoo ang mga testigo dahil isang mabigat na paratang kanilang
ginagawa sa mag-amang Duterte. Baka bayaran yan, kaya pilit dinadawit ang mga Duterte. Ipalay detector test mas mabuti. Dapat sa korte na yan isinampa, hindi sa Senado. Kawawa naman si BP Sara, nagtrabaho ng maayos pag-iinitan. Mukha namang bayad yan kasi tinatakpan ng mukha tapos may script pang binabasa. Halatang pamumulitika na naman. Heist only in the Philippines. This is not for Kibuloy, but actually the target is Inday Sara. Unquote. Ang ikinapagtataka ko lang mga lods, kasi hawak naman na pala ni Risa Ontiveros, no, ang mga witness kuno, di ba? Parang confident sila na may ebidensya. Pero ito talaga ikinapagtataka ko talaga, bakit pa kailangan ng Senate hearing? Yun talaga ikinapagtataka ko kasi hindi naman yan, di ba? Hindi naman yan national issue. Pwede mo naman yang i-file sa Supreme Court. Diba? Hindi naman yan, bakit maapektuhan ba ang buong Pilipinas dyan sa issue na yan? Grabe talaga itong si Risa Ontiveros, no? Alam mo, Risa, meron ka na palang witnesses. Diba? Kung may ebidensya ka, sige! No? Ipakitang gilas mo na yan, no? Itodo mo na yung pagbida-bida mo. Patunayan mo yan, di ba? Kasi andyan naman pala yung mga witness mo. Bakit kailangan pa ng Senate hearing? Bakit kailangan pa ng ang daming mga, di ba? Pa-circus, di ba? Na pwede naman na ang Supreme Court na ang bahala dyan. Ipasa mo yung mga ebidensya. Di ba? Meron ka namang mga witnesses dyan kung totoo ba yan. Kesa ngayon ang ginagawa ni Risa Ontiveros, waste of time talaga. 'Di ba? Naiintindihan mo pa yung People's Initiative kasi 'di ba, maraming taong involved. Naiintindihan ko rin yung PCSO kasi billion 'yon. 'Di ba? Pero in this issue, kaya na yan ng Supreme Court. 'Di ba? Kaya na yan ng mga hukom. Sabi nga ni Kibuloy, 'di ba? Ipasa mo ang mga ebidensya mo, mag-file ka ng case. Pero seems like meron talagang gustong mangyari, no, si Risa Ontiveros. At yan ay magpakitang gilas. O di ba kanina nadamay na naman si VP Inday Sara, nadamay na naman si Tatay Digong. Di ba yan yung gusto nila di ba? Yung ipagtugma nila yung mga storya. Di ba? Sa nakikita ko ngayon mga lords, para tayong nanonood ng drama marathon, di ba? Ay nako, Pilipinas. Ang ganda po ng sinabi rito ni BP Sara, no? Ine-expect niya na yan sa mga darating na araw, buwan, taon. Marami pa pong atake yung ine-expect natin, no? Pero hindi raw to panahon para gumanti. Tandaan nyo, hindi pa kayo ginagantihan ni BP Sara. Darating ang panahon, no? Ngayon ay panahon ng paglilingkod, pagtugon sa tunay na problema. Kita nyo, no? Simple lang kung bumanat si BP Sara. Ibig sabihin, marami po ngayon ang inaatupag na agad, politika na. Yan. Yan tsa-tsa na yan. Yang PI na yan. Yan pong mga pamimigay ng ayuda. Panay po politika yan. Pero yung tunay na problema po ng Pilipinas, yun po yung nakakalimutang tugunan. At mukhang isang tao lang po yung gustong tugunan yung problema ng Pilipinas. Yan po ang ating vice. Yung tunay na tugon, hindi po yung kunwa-kunwarian na pabalat-bungan tugon. Yan po yung ating Vice President Sara Duterte. Mabuhay ka, Madam Vice President. Bagamat sinabi mo nga na may panahon para atakehin sila, hayaan nyo na kaming umatake muna. Alam nyo, mabigat po to si Sara Duterte. Ang ibig lang sabihin, kabahan na kayo, no? Hindi pa umaatake si BP Sara Duterte, kabahan na, ayan na nangyayari sa inyo. Hindi na kayo makaahon-ahon. Ano kaya ang mangyayari? Baka maglaho na kayo, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Pagka nagsimula na pong umatake yung mga Duterte. Anyways, punta po tayo sa congratulations po, BP Sara, sa napaka-professional mong pagsagot. Alam nyo, pwede naman, di ba? Pwede naman po sumagot sana. No? Ang dami po nating katanungan. Sa kasalukuyang gobyerno, wala pong sumasagot. Hindi po natin alam gaano nakalala yung problema sa Mindanao, di ba? Na itong Maote Group na nabuhay na mag-uli. Hindi po natin, napakarami po, no? Hanggang ngayon, wala pa rin tugon. Yung magkakaiba pong pahayag
Nung nakarang araw, headline po, nilalaso ng China yung West Philippine Sea, yung sa Masinloc. Ngayon naman po, nagpahayag ang Coast Guard, wala naman daw ginagawa yung mga Chinese fisherman na paglalason, no? Parang kanya-kanya na lang, kanya-kanya na lang napahayag. Gusto magpahayag ng BIFAR na ganyan. Hindi po ba pareho kayong tao ng gobyerno, yung Philippine Coast Guard, tsaka yung BIFAR, yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources? Bakit po magkakaiba kayo ng pahayag? Matindi po yun. Inakusahan nyo na yung China nung isang araw. Ngayon, sinasabi naman ng Philippine Coast Guard, wala pong ebidensya na nilalason ng mga Chinese fisherman. Pwede po sumalok. Pwede naman, simple lang, di ba? Sumalok kayo ng tubig dun. Tignan nyo kung may cyanide o walang cyanide. Kasi, biruin nyo yung buong Pilipinas, nagalit na naman uli dahil nilalason yung sabay magpapahayag kayo ngayon. Grabe, no? Wala. Kung nagdigmaan na tayo. Biruin nyo, inakusahan nyo isang bansang makapangyarihan na nilalason nyo. Tapos kinabukasan lang, sasabihin naman nung isang ahensya ng gobyerno na hindi naglalason. Madali lang sigurong tignan niya kung may naglalason o wala naglalason. May mga patay na isda ba na lumulutang? Okay. Punta po tayo rito kay Franz Castro bago tayo pumunta rito sa napakaraming revelasyon ni Amy Marcos. Bilang ng Duterte supporters, gumuguho na. Antindi rin ng yan po ay batay sa utak ni Franz Castro. Paano niya kaya nasabi, no? Nagtaka rin ako. Yun lang kasi yung nasa balita. Gumuguho na. Kakikita ko lang ng survey. Pasok sa top 3 si Tatay Digong. Hindi na nagsabi yan. Sinabi niya na hindi siya tatakbo. Pasok pa rin siya sa top 3 ng senatoriables. Tapos yung mga tauhan niya, identified sa kanya, si Bongo, si Bato, pasok lahat. Paano nasabi nitong ni Franz Castro na number 1 sa lahat ng survey? Paano gumuguho? Ano tawag mo sa ibang supporter kung number 1 na si Duterte? Gumuguho pa ang termino mo. Ano na lang yung mga ibang politiko? Durog-durog na, gano'n. Ibang level talaga yung nila. May sariling mga mundo to si Franz Castro. Okay, yung pala, ang pinagbatayan niya, yung dahil gusto daw ng yung majority nga raw ng Pilipino ay naniniwala na gusto nilang bumalik tayo sa ICC at majority rin daw ay naniniwala na dapat makipagtulungan ang gobyerno sa ICC. Ito lang ang tanong, simple lang. Bakit wala kayo nagtatanong sa inyo? Gusto nyo ba yung ginawa ni Pangulong Duterte na war on drugs? Para magkaalaman kasi syempre, kaugnay kung gusto nga nila na ICC. Pero itanong nyo, gusto nyo ba yung war on drugs ni Duterte? Para maalaman nyo, total sa war on drugs siyang gusto nyo pakasimple lang. Hindi nyo naman, alam nyo yung mga tanong, tama po yung survey. Pero alam nyo, ang mga tanong nyo hindi naman direkta eh. Gusto nyo palang sukatin yung popularidad ni Tatay Digong. Gusto nyo palang sukatin yung kung may suporta pa si Tatay Digong o wala na. Dapat simple lang ang sinabi nyo. Uy, puta. Bagsak yung ko. Bagsak. 6 points. Bas na pera ko. Paano ako magwi-withdraw? Narito sa... Bumagsak. Bagsak ang stocks ko. Lugi. Okay. Paano mo masasabi? Dapat gusto nyong alamin kung may suporta pa si Tatay Digong o wala na. Yun ang itanong nyo. Ikaw ba'y naniniwala ka kay Tatay Digong sa mga ginawa niya? Opo. Puti lahat ng kalye survey. Ayan, no, si Co-op. Nagkakalye survey yan eh. Kumusta ba yung kalye survey? Okay. Punta na po tayo rito sa mga ang dami palang in-expose ni ni Senator Amy. Nag-expose po siya. Ito po,
Magugulat kayo, medyo kumapit po kayo ng konti. Kung kayo po ay medyo hina-high blood po kayo ngayon, medyo wag muna kayo makinig. At talagang tataas ng gusto ang high blood nyo. Yung iba siguro narinig nyo na to, pero ito po, fresh na fresh to mula po kay Senator Amy. Halo-halo po itong mga expose niya, no? Mula po sa mga nag-interview, ito po yun. Alam niyo po ba na yung 27 billion o 26.7 billion na akap, hindi lang po yan yung pinalusot, no? Ayon po kay Senator Amy, ay aabot po ang pinalusot ng mga congressman na 60 billion. Kaya pala pinupuntirya ngayon si Senator Amy. Alam niyo po ba yung puntirya ngayon kay Senator Amy? Si Senator Amy daw yung nagtanggal last year. Last year, 2023. Nagtanggal ng budget ng nagkaltas ng budget ng Porpis para ilagay daw sa AIX. Marami raw mahirap ang hindi nakatanggap ng Porpis dahil kay Senator Amy. Yun po yung reaction nila. Kawawa tong gobyerno natin. Instead na sagutin nila kung totoo ba o hindi, yung mga binibintang ni Senator Amy, magkokontra po. Mag-ano nga ako. Ito, sa totoo lang po, ang tindi po ng binibintang ni Senator Amy. Umaabot po ng 60 billion ang insertion. 60 billion. Ano po yung insertion? Insertion po yan. Tapos na po. Paulit-ulit na si Senator Amy. Napadala nila, nag-usap na sila, okay na, ito yung mga inaprubahan. Pagkatapos po, nagsariling sikap. Hindi ito yung sariling sikap na iniisip nyo, ha? Yung House of Representatives, nagpasok ng 60 billion. Insertion lang po yan ng congressional insertion lang po yan. Hindi po talaga alam ng mga senador. Kaya nga nagpalusot na sila na nagpalusot, kinakantsawan pa yung mga pumirma eh. Pumipirma kayo nang hindi nyo alam. Alam nyo yun kung gaano kasutil. Pinalusutan nyo nung nakalusot. Okay, kumbaga, kayo ang gumawa ng krimen. Tapos nung nakita yung krimen ninyo, sisisihin nyo yung nakakita. Bakit meron ito? Bakit nyo pinalusutan to? 60 billion po, hindi lang po pala yung insertion na 20 billion. Wala, lahat na ng ano ko. Naubos na yung pera ko. Dalawang ano. Ang tataas nang nawala. Hindi, babawi yan mamaya. May tiwala ako sa ano, may tiwala ako sa AMD tsaka sa NVIDIA. Okay. Siningitan ninyo ng pondo, no? Hindi alam ng mga senador. Nung nakita ng mga senador, pumalag sila. Sisisihin nyo pa yung mga senador, sasabihin nyo sa mga senador na pirma-pirma kayo, hindi nyo inaalam yung pinipirmahan nyo. Hindi po, mali pong ano yan, mali pong katwiran yan. Kayo na nga nagpalusot eh. Ang sisisihin nyo pa yung pinalusotan nyo, nung nakita yung pinalusot nyo. Ito po yung mga pinalusot nila. 60 billion po lahat. Ang pinakasikat po yung AKAP kasi malaki, 26.7 billion. At yung AKAP po, hindi po talaga nila napag-usapan daw yung AKAP. Yung iba dagdag bawas lang eh. Meron ng programa. Yung AKAP po yung bago, kaya nasentruhan po yung AKAP. Wala po yung AKAP, no? Nag-create po sila ng budget na hindi po hiningi ng DSWD. Wala po, hindi pa nga po alam ng DSWD kung paano ipamimigay. Wala pa sila nagagawang guidelines, hindi pa alam kung sino yung mga beneficiary, etc. Meron ng pondo. Ibang klase talaga itong House of Representatives. Pag pinuna sila dahil bakit nyo siningitan, kasalanan pa ng mga namumuna dahil hindi ba kasama kayo dyan sa pumirma? Pinadala nga raw sa inyo electric signature. Kung ano man yung ibig sabihin nun. Okay, pero eto po ang malupit dyan, no? Paliwanag ko lang po ulit sa mga hindi po nakapunta nung ako ay nagpa-seminar. Yung budget po natin, bawal po yan dagdagan, no? Galing po sa Pangulo, bawal po dagdagan. Badong, kung bawal dagdagan yan, saan kukunin yung 26.7 billion? Kasi wala naman sa original na budget na hinihingi ng Pangulo, wala
Wala naman sa original yung 26.7 ng AKAP eh. Saan ngayon kukunin yun, di ba? Ayun, yun ang magandang tanong, no? Kung bawal dagdagan yung pondo, babawasan yung iba. Magugulat po kayo kung ano po yung mga binawasan. Kaya sari-sari po, no? Hindi po isang bawas, nilagay lahat dyan. Bawas unti-unti para ilagay sa AKAP, bawas unti-unti ilagay pa sa iba pang insertion nitong mga House of Representative. So umabot po yung insertion na yan na 60 billion. So umabot din po na 60 billion yung tinanggal nilang pondo. Nakukuha po ninyo? Natanggalan din yung may original na 60 billion. Kaya po, eto po. Ay, hindi pa. Bukod pa doon, nagbawas sila, nagdagdag. Alam niyo yun, dagdag bawas. Okay. So ano po yung mga naapektuhan? Isa po sa mga naapektuhan ito, yung budget ng pension. Ito ayon po ito kay Senator Amy. Wala po akong hawak na data. Mula lang po sa kanyang sinabi. Senador po ng Pilipinas yan. Pwede po nating i-quote yan. 10 billion daw po mula po sa military pension. Kinaltasan ng 10 billion yung military pension. Ayon kay pension po to ng mga militar. Ayon po kay Senator Amy. Hindi ko alam kung ano mangyayari doon. No, 10 billion ang binawas sa military pension budget. Paano kaya yun? Next year na lang yung iba? Hindi ko rin po makuha eh. Kung paano pong makakaltasan yung pension ng mga military. Grabe, no? Tapos 71 billion po na foreign infra project. Ito po yung big, hindi po maintindihan to ng iba. Sabi nila, meron daw infrastructure budget pa naman. Ang sinasabi po, hindi po simpleng infrastructure project, no? Ang sinasabi po diyan, yung big foreign infrastructure project, may katumbas po yan na budget sa Pilipinas. 71 billion po ang katumbas nun. Para yung mga taga-ibang bansa na magbabudget dito ng infra project nila, may katumbas po yun sa Pilipinas. Hindi ko po alam yung kung paano yun, no? Pero ganun po yung kalakaran. So kung tinanggal mo yung katumbas sa Pilipinas, malamang wala ring foreign infra project na magagawa ka. Tigil po lahat ng mga foreign infra project. Bakit may ginagawa ngayon? Kasalukuyan badong. Yan po yung nabudgetan na at tinutuloy na lang nila na nabudgetan na nung panahon ni Pangulong Duterte. Kaya lahat po ng mga project ngayon, pagpapatuloy lang po ng nabudgetan na nung panahon ni Pangulong Duterte. Yung hindi po nabudgetan, kaya pala in-scratch para walang i-budget yung Pilipinas. Dahil instead na magbabudget tayo ng infra, pang-ayuda na lang, no? Ang program na pang-ayuda. Bakit po nag-ayuda ngayon? Para saan ba yung ayuda? Tignan nyo naman. Ano po yung usapin natin kanina sa ayuda, di ba? Yung namimigay mga congressman, mga senador ng mga ayuda na to. Alam nyo na kung bakit ipinagpilitan nila na instead ng mga infra project, malalaking infra project yung pagtuunan ng pansin, mag-focus na lang sa ayuda ng mga tao para sa political, di ba? Ako rin nagulat eh. Yun palang mga malalaking infra project, may katumbas din pala yan. Hindi ko lang alam kung magkano yung katumbas dapat. Akala ko pag sinabing, ito, China yung magpapatayo niyan. Akala ko buo yan, budget ng China. Hindi po pala ganun ang kalakaran. Marami tayong matututunan dito eh. Yan po yun, yung 71 billion na katumbas ng budget ng Pilipinas para sa foreign infrastructure project, zero. So ano po kahulugan yan? Wala ngayong masisimulan. Ano yung mga ginagawa? Yan na yung nasimulan, na budgetan nung panahon ni Pangulong Duterte. Kaya ginagawa na yan, may budget na kasi yan. Pero yung papasok pa lang, tigil lahat dahil zero po ang budget natin dyan. Okay, isa pa po. Kinatwiran pa rito ni Senator Amy, yung mga taga Mindanao nga, no? Pambayad po. Kasi siyempre, hindi ka naman pwede magpatayo ng mga kalsada sa hangin, di ba? Yung pagtatayuan mo ng kalsada, meron pong may-ari niyan. Yan po yung right of way.
na may utang po tayo, kumbaga, kinontrata na natin sila, babayaran mo na lang itong mga tao na to dahil gagamitin mo yung hindi po kasi kahit gobyerno ka, hindi po pwedeng sabihin ng gobyerno, amin na yung lupa mo. Hindi po. Pag yan po ay masasagasaan ng kalsada, babayaran po kayo ng gobyerno dahil meron po tayong karapatang magmay-ari. Totoong gagamitin po yan ng pamahalaan pero kinakailangan bayaran kayo. Kaya makikita nyo, meron pong mga instance sa LRT to, meron dyan, iniiwasan yung building. Hindi pumayag yung may-ari ng building na ipagiba yung building niya. Kaya meron dyan yung parang yung pagliko ng LRT. Iniwasan po yung building na yun. Ganun po yun, right of way. Ang budget po dapat, bago ka makapagtayo ng kalsada, di ba? Babayaran mo muna yung may-ari ng lupa, 62 billion. Yun yung originally binudget para dyan. Sa kakakaltas, 300 million na lang po ang budget para dyan. Isa pang nawawala na budget, sabi ni Senator Amy, wag na kayong umasa na mag-improve ang traffic kasi lahat po ng yung maintenance po ng ating mga kalsada nawala na rin po ng pondo. So hindi na po magme-maintain yan. Mabakbak yan. Iiwasan na lang yan. Kasi walang budget sa maintenance. Grabe tong ano natin, no? Pero masaya po sila. Naroon po sila lahat. Namimigay po lahat ng ayuda. Kasi hoda magkawasak-wasak ng ating bansa. Basang importante mamigay ng ayuda. Ito pong mga ayuda na yan. Hindi ba legal, hindi po kaya ginawa lang nilang legal yung pamimili ng boto? Excuse me po. Nung araw, ganito po ang sinasabi natin sa pamimili ng boto, di ba? Nung araw po, wag nating boto yung mga taong namimili ng boto. Kasi, namuhunan sila eh. Babawiin nila yan. Ito po, malulupit po ang mga, ang tingin ko po, ganito po nangyayari. Kung dati na mimili ng boto, buwat sa bulsa ng mga politiko, ngayon po, namimili po. Yung mga politiko natin, namimili ng boto, pero, galing pa rin sa atin. Binabudgetan na nila yung ayuda nila ngayon. Binabudgetan na yung ibibigay sa inyo na ayuda. Tayo pa rin na nag-budget para ipamigay sa atin. Kawawa po, mapera ba tayo para mamigay tayo ng ayuda? Hindi po. Saan galing yung mga ayuda na yan? Yan po yung mga inutang natin. Inutang. Kaya, pag-iisipin niyo po yung mangyayari sa Pilipinas. Biruin mo, mahirap tayong bansa. Mamimigay tayo ng sandamakmak na pera. Ikaw ba? Ano ka? Mahirap po ako. Ito, may budget. Ang tawag dyan sa'yo, AYEX ka. Ayuda. Ikaw, ano ka naman? Kami po ang poorest of the poor. Poor-piece naman kayo. Ikaw, ano ka naman? Malapit na po kami maging mahirap. Meron po kaming hindi po sapat ang sweldo. O ikaw naman, akap ka. Ikaw, ano ka naman? Pangit po ako. Ito naman para sa inyo, mga pangit. Ikaw, ano ka naman? Alanganin po ako na mahirap, alanganin pangit. O eto rin, meron din. Pag-iisipan pa namin, pero may pondo na yan. Ito, saksak mo sa mukha mo. Panay po pamigay tayo. Grabe, daig pa natin yung... Noon po, nagkakabayaran lang po pag malapit na yung eleksyon, di ba? At yun, pera nila. Pera ng mga campaign contributor nila. Para pag nanalo sila, putya, Brad, wag mo kong kakalimutan pag nanalo tayo. Ngayon po, yung pambili ng boto sa mga tao, gobyerno na rin nagpo-provide. Alam niyo po, hindi naman po sa, hindi na po justified para sa akin. Ang pagbibigay po ng ayuda, justified lang po yan. Justified lang po yan ng pandemya. Kasi wala tayong trabaho eh. Di ba? Ginagawa po yung shortcut eh. Pero saglit lang po yung ayuda na yan eh. Hindi po yan tatagal ng 6 na taon. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.